Another two problems para sa civil service exam review. So pause nyo muna, try nyo sagutan bago panoodin ang solution ko. So, number 13, a movie theater charges $12 for adults and $8 for children. If 100 tickets were sold for a total of $960, how many children tickets were sold? Okay, so ito ay magkakaroon tayo dito ng system of linear equation sa ganitong mga problem. Okay, so analyze natin mabuti. Mag-assign tayo ng variable. A movie theater charges $12 for adults. So letter A ang gagamitin ko para sa adults and $8 naman for children. So letter C naman ang gagamitin ko dyan. Okay, so if 100 tickets were sold, ibig sabihin yung total na tickets ay 100. So therefore, first equation natin, adults plus children, A is the number of adult tickets, C is the number of children's ticket. So equal dapat yan sa 100 kasi 100 tickets were sold. So ito yung equation number 1. And then, ang total naman daw ay ang total ay $960. So yung equation number 2 natin, yung number of tickets ng adults at children, imumultiply natin sa cost nila. So ito yun, charges $12 for adults. So $12 times A plus magkano yung sa children? 8. So therefore, we have 8C equal dapat yan dito sa $960. So ito na yung magiging equation number 2. So ang tinatanong, how many children's tickets were sold? Letter C yung kailangan nating isolve. So sa ganitong type ng system of linear equation, ang ginagamit ko dito ay elimination method. Kailangan nating i-eliminate itong letter A. Para ma-eliminate itong letter A, ang gagawin natin dito, i-multiply natin ito, dapat parehas yung coefficient ng A. Sa equation number 1, ang coefficient ng A ay wala. A lang. Ibig sabihin, 1 lang yan. So tapos sa equation number 2 naman, merong 12. Kailangan opposite yung sign nila. So kailangan may negative 12 itong A. So ang gagawin natin, yung equation number 1, imumultiply natin sa 12. So negative 12 times equation number 1, i-add natin ngayon yung equation number 2. So ito yung magiging gagawin natin. Negative 12 times equation 1 plus the equation number 2. Okay? So multiply lahat sa negative 12 ito, magiging negative 12A minus yung C, multiply sa negative 12, so we have negative 12C equals na siya sa negative 12 times 100 edi negative 1200 or 1200. And then itapat lang natin dito, copyahin lang natin itong 12A plus 8C equals 960. Okay, so ang gagawin natin dito, negative parehas yung mangyayari dito no, sa mga cancel na ito. Negative 12C plus 8C. So magiging siyang negative 4C. Tapos, itong kabila naman, negative 1,200 minus 960. Plus 960, di ba? So magiging ima-minus natin tapos negative ang susundin kasi mas malaki yung negative 1,200. So ang sagot ay negative 240. So isang step na lang para makuha natin yung C, i-divide natin both sides by negative 4, negative 4. So therefore, we have negative 4C equals negative 240. Divide both sides by negative 4. So automatic, magiging positive na ito. Negative over negative, positive na yan. 24 divided by 4, that is 6. Kopyahin na lang natin yung natirang 0. 60 ang tamang sagot. So therefore, ang number of children's ticket is 60. Okay? May ibang mga method dito, pwede tayong gumamit ng substitution. So itong ginamit ko dito ay elimination method. Okay, so sagutan naman natin yung number 14. Number 14, two cars leave the same point. Ayan, yung mga keyword natin dito. Same point at the same time. Same point at the same time, traveling in opposite direction. One travels at 60 miles per hour and the other at 40 miles per hour. So pag visualize natin dito sila nagsimula kasi same point no, same point and then same time. Sabay umalis, dito sila nanggaling parehas. Tapos opposite direction. So pag dinrawing natin, dito papunta yung isa, tapos dito naman papunta yung isa. O mas mahaba dito. Dito sa mas mahaba, dito ko ilalagay yung 60 miles per hour. So, nasan yung 60 miles per hour? Ito yon yung isa, 60 miles per hour. And then, sa kabila naman, yung 40 miles per hour. Okay, so ang tinatanong, in how many hours will they be 250 miles apart? Kailangan maging 250 miles apart sila.
250 miles dapat yung pagitan nila. Nandito na yung isa, si letter A, nandito na. Si letter B naman, nandito sa kabilang side. Tapos, 250 miles na yung pagitan nila. So, 250 miles na. So, mapapansin natin, ang gagawin natin dito, pwedeng isa-isahin natin. After 1 hour, ang layo na nila, dahil 40 miles at 60 miles yung speed nila, ang mangyayari, after 1 hour, i-add lang natin yan, 40 plus 60. So, after 1 hour, ang layo nila, 40 plus 60, magiging 100 miles ang pagitan nila. Kapag another 1 hour, so sa 2 hours, ang pagitan nila ay 100 plus 100, 200 miles na. So kapag 3 hours naman, ang pagitan na nila ay 300 miles. Ang question lang natin ay 250 miles lang dapat. So ang magiging sagot natin ay 2.5 hours. Letter D ang tamang sagot. Okay? Or kapag ginawa natin ito ng equation, ito parang inisip lang natin ito. So yan, kada isang oras kinumpute natin. So ito yung pinaka-formula na gagamitin natin. Pinaka-formula natin dito ay imumultiply natin, 'di ba? Ang distance natin ay equal sa rate times time, ang formula ng distance. So pag gumawa tayo ng table, so gawa tayo ng table para malinaw, pwede nating gawan ng table 'yan, rate, time, tapos distance. O lagay natin yung table natin, rate, time at distance ni letter A tsaka ni letter A tsaka ni letter B. Okay? So ito yung magiging table nila pag inisa-isa natin. Yung rate ilagay natin dito, ang rate nila ay 40 and 60. So 40 tsaka 60. Yung time nila, ito yung hinahanap natin, parehas sila ng time kasi same time sila umalis. At the same time, traveling in opposite direction, same point. So parehas yun. Tapos yung distance naman nila, i-multiply natin itong rate tsaka time, rate times time. So 40 times t, ang distance nila ay 40t. Yung isa naman, 60 times t, 60t. Tapos itong distance, i-add natin. Ang magiging formula natin, distance 1 plus distance 2 ay magiging equals dun sa total distance yung 250 miles apart. So equals 250. Ito na yung magiging working equation natin. D1 plus D2 equals 250. Tapos yung D1 ay 40t plus yung D2 ay 60t. Magiging equals na yan sa 250. Then solve for t. Pag kinumbine natin yan, that is 100t is equal to 250. Then last step, divide both sides by 100. Ayan na. Ang magiging sagot na natin, time is equal to 250. O tanggalin muna natin yung tigisang 0. 25 divided by 10, that is equal to 2.5 hours. Letter D ang tamang sagot. So shortcut, basta opposite direction, tandaan natin. Kapag opposite direction, ang formula natin, opposite direction tapos same point, same time, ang formula lang ay i-add natin. Multiply ito, 40 times t plus 60 times t. Yung dalawang rate, i-multiply sa magkaparehas ng time kasi nga same time sila. Tapos equate natin kung ilang miles apart sila. So yun lang ang shortcut, basta opposite direction tapos same point and same time. So yun yung shortcut. Or ayan, gawa tayo ng table, mas madali kapag gumawa ng table, madaling ma-visualize. Okay, so that's all. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Good luck sa lahat na nagre-review. Para po sa mga naghahanap ng murang math review, mapa fire officer exam man yan, or UPCAT review or college entrance test, or civil service exam, meron po akong offer na math review, 99 lang po lahat yan. Yung tatlo. So kahit alin po dyan kung anong hinahanap nyo. Fire officer exam, meron tayong 99 only, 10 sessions. Ito po yung schedule natin. MWF, tuwing May po ito. Mag-start ng May 11, matatapos ng June 1, MWF po. So ito po yung mga i-discuss natin. Madadaanan lahat ng math and logical reasoning. Tapos meron din po tayong Google Forms reviewer sa ibang subject. Meron din tayong GCN exclusive FB group para sa only replay ng past session. So ang reviewer ko po ay Google Forms. May mga mock test din. Wala po tayong PDF, Google Forms lang po. Okay? So 99 lang po yan. All in na yan. 10 days tayo ng math review. Para sa fire officer po yan. Tapos sa UPCAT naman, June ko naman ito gaganapin. MWF din. 7 to 9 p.m. din. June 8 hanggang June 29 naman po ito.
So 10 days na math review. Meron din tayong Google Forms reviewer sa ibang subject, may mock test din po, and then may exclusive FB group din po. So June po 'yan, yung UPCAT. Tapos ang civil service exam naman, wala pa akong nakalagay na schedule dito, pero buong July po to, MWF din, 10 sessions 10. Ganon din po, meron tayong Google Forms reviewer sa ibang subject, may mock test, at may exclusive FB group. So naghahanap ka ng math review, alin man dyan sa tatlo, mag-PM lang po kayo sa akin.